Magandang hapon muli mga kapatid. Welcome po muli sa pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Sa hapon pong ito, ang ating pong tawag sa pagsamba ay matatagpuan sa mga awit 113 verses 1 to 4. Purihin ang Panginoon. Purihin ninyo o mga lingkod ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan ng Panginoon ay dapat purihin. Ang Panginoon ay higit na mataas sa lahat ng mga bansa at ang kanyang kalwalhatian sa itaas ng kalangitan. Tayo po'y sama-samang manambahan po. Kayo pong nanonood sa YouTube at Facebook at nakikinig sa DCAS 702. Manambahan tayo sa Panginoon na may pag-awit sa ating mga puso. Mga kapatid, panahon naman ang ating pananalangin bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos. Ang sabi sa mga awit 116 verses 1 to 2, minamahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling, sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. O mahabaging Diyos, kami nga ay tatawag sa iyo habang kami nabubuhay, sapagkat ikinikiling mo palagi ang inyong pandinig sa amin. Bagaman kami makasalanan, Panginoon, at kayo ay banal, natatanggap namin, Panginoon, ang inyong kapatawaran. Dahil sa kaligtasan na inyong iginawad sa amin sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yan lamang po ang dahilan, Panginoon, kung paano kami nakalalapit sa iyo at nakapananambahan sa iyo na hindi kami namamatay, sapagkat matingkad ang inyong kabanalan, Panginoon, at marumi ang aming pagiging makasalanan. Ngunit dahil sa kanyang napakadakilang sakripisyo sa krus at sa kanyang buhay na matuwid, kami, Panginoon, ay nakalalapit sa inyo upang manalangin. Patawarin niyo nga po, Panginoon, ang lahat ng aming pagkukulang sa inyo. Tunay nga, Panginoon, na kami ay marupok at lagi kaming nagkakasala sa inyo. Kahit na anong pilit namin, O Diyos, sa aming sariling kalakasan, lagi kaming nagkukulang. Kaya nga, Panginoon, hinihingi namin ang inyong kapatawaran. Takpan niyo kami, Panginoon, ng dalisay na dugo ni Kristo na kanyang ibinigay para sa amin, ibinuhos para sa amin, para sa aming mga kasalanan, Panginoon. At sa lahat ng sa kanya'y nananampalataya, alam namin na yan ay isang katotohanan na pwede naming panghawakan. O nagpapasalamat kami sa iyo, O Panginoon. Dahil sa kadakilaan ng kaligtasan yan na aming taglay dahil sa Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng iyong kagandahang loob sa amin. Daman-daman namin, O Diyos, araw-araw, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ang iyong pagbibigay ng lahat ng aming tinatangkilik. Ang iyong paghihikayat, Panginoon, pag kami ay nanlulumo o nanlulupaypay. Daman-daman namin, Panginoon, at nakikita namin sa araw-araw ng aming buhay ang maliliit na bagay, Panginoon, na iyong ibinibigay sa amin bilang biyaya. Kung minsan, O Diyos, kami ay nalulungkot at dinadalhan mo kami ng dahilan ng katatawanan o pagkagalak. Kung minsan, Panginoon, kami ay nalilito at kayo po ang nagbibigay sa amin ng gabay sa pamamagitan ng inyong salita. Marami pong salamat.
sa lahat ng iyan. Marami sa amin, Panginoon, ay inyong pinagaling sa lahat ng aming mga karamdaman. May mga pinagaling kayo, Panginoon, sa cancer. May mga pinagaling kayo sa COVID. May mga pinagaling kayo, Panginoon, sa hypertension at sa diabetes at sa lahat ng iba't iba pang sakit, Panginoon, ng aming marupok na katawan. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalingan na alam namin, O Diyos, ay tunay na nagmumula lamang talaga sa inyo. Gumagamit kayo ng mga manggagamot at ng mga gamot upang idaan ang biyayang kagalingang iyan sa lahat sa amin na may karamdaman. Maraming salamat, Panginoon. O Diyos, dinadalangin namin ang aming bansa, ang aming mga pinuno, ang aming mga mambabatas, ang aming mga sundalo at kapulisan, at lahat ng kawani ng pamahalaan hanggang sa mga local government unit. Nagpapasalamat kami at mayroong kaayusan sa aming kalagitnaan. Kahit nagkukulang man, Panginoon, alam namin na meron kang mga itinayong mga tunay na lingkod mo na nagsasagawa ng tama at nararapat sa kapamahalaan ng aming bansa. Patuloy mo ngang ibigay sa amin, Panginoon, ang mabuting kapamahalaan na ito. At itulot mo, O Diyos, na ang lahat ng aming pinuno, magmula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamaliit na kawani ng pamahalaan, ay maging tunay na mananampalataya sa iyo. Na sila, Panginoon, ay bahaginan mo rin ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan namin. At nawa, Panginoon, sila ay makakilala sa iyo ng mayroong kaligtasan. Panginoon, dalangin din namin ang aming kapatiran, ang Green Hills Christian Fellowship. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga gawain, ang aming mga fellowship, ang aming mga Bible study group, ang aming mga growth group. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng isinasahimpapawid namin ng mga devotional, mga Bible study, mga mensahe, Panginoon, na galing sa inyong salita. Itulot mo, Ama, na hindi kami magsawa at mapagod sa pangangalat ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng makikinig. Kayo po ang manguna sa amin at himukin niyo po ang puso ng bawat isa upang ang lahat, hanggat maaari, Panginoon, ay manampalataya sa iyo. Sa nalalabing bahagi ng aming pananambahan, O Diyos, kayo nga po ang manguna sa amin. Sa aming pag-aaral ng inyong salita, pagbasa ng banal na kasulatan, ang aming mga pananalangin at pag-awit, Panginoon. Nawa ang bawat isang sangkap na ito ay maging kanais-nais at magdala ng kapurihan at kalwalhatian sa inyo. Ito ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. I'm Philip. And I'm SJ, and we started a growth group for young adults earlier this year. We started our growth group because we wanted to create and build a space for young adults who desire to live out their lives in worship to the Lord. We do this by coming together and learning more about what it means to be a Christ follower and how to live this out in the various aspects of our lives, all while building meaningful life-on-life relationships with each other. What keeps us going to our growth group is how we are able to journey alongside one another as we seek the Lord, learn what it means to be a follower of Christ, and discern how each of us might actively participate in what the Lord is doing in our personal lives, in our communities, in our nation, and also the world. We believe it's important to be part of a growth group. First of all, because we're called to know the Lord more through reading His Word and through prayer, but also because we're created to be in community.
to be in fellowship with one another, and to be accountable to each other. And in a growth group, all these things come together. And when we grow in these things as a growth group, the Lord transforms us and gives us the grace and the wisdom and strength to love Him more and love others more as well. If you're not part of a growth group yet, we encourage you to join one and look forward to how the Lord will work. Mga kapatid, sabay-sabay natin basahin ang salita ng Diyos. Ang ating teksto po sa hapong ito ay matatagpuan natin sa mga awit 119. Mga talatang 1 hanggang 3 at talatang 14 at hanggang 16. Mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo, na hinahanap siya ng buong puso, na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan sa hapong ito. Mga kapatid, tayo dadako ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo nagpapatuloy sa mga mensahe sa mga awit na saliw sa ating buhay. Ang pamagat po ng ating pong mensahe sa hapong ito ay ang mapagpalang salita ng Diyos. At ang ating teksto po, katulad ng binasa natin kanina, ay nasa mga awit 119. Mga kapatid, ang salmong ito ang pinakamahaba sa mga awit. 176 na talata. 351 na salita. 22 na estropa na may tig-8 talata bawat estropa. Kaya po 176 verses. Ito rin ang pinakamahabang kabanata sa buong Biblia. At ang lahat ng ito ay patungkol lamang sa salita ng Diyos. Yung buong kabanata po ay tungkol sa banal na kasulatan. Merong 8 salitang singkahulugan o ang tinatawag natin na synonym na ginamit dito ng salmista para tukuyin ang salita ng Diyos. Ngunit malinaw na ang lahat ng mga salitang ito ay patungkol sa banal na kasulatan. Hindi po katakataka siguro mga kapatid na ang pinakamahabang kabanata sa Biblia ay tungkol sa kadakilaan ng Biblia. Maraming mga dakilang tao sa ating pananampalataya ang nagsaulo ng buong salmong ito. Siguro isipin nyo, grabe ang haba, 176 verses. Yun ngang Psalm 23, bahagya akong mamemorya. O yung kayang Psalm 117, yung po ang pinakamaiksi namang kabanata sa buong Biblia, baka subukin nyo muna yon. Mag-umpisa po tayo doon. Pero meron pong mga dakilang tao ng Diyos na sa kanilang pagkabata, sa kanilang paglaki, ay pinilit po sila ng kanilang mga magulang o pinayuan sila ng kanilang mga tagapagturo na isaulo ang buong Psalm 119. At sa kanilang paglaki, ito ay nakatulong sa kanilang buhay espiritual. Dahil doon, sila ay ginamit ng Diyos para sa kanyang mga dakilang layunin. Halimbawa po, si Matthew Henry. Isa pong, siguro may katandaan na po ang kanyang komentaryo, isang dakilang teologo at komentarista ng Biblia na kilalang kilala. Ginagamit pa rin po ng mga pastor ang kanyang komentaryo hanggang ngayon dahil sa kadakilaan ng kanyang pagmamahal sa banal na salita ng Diyos.
Si William Wilberforce, isang mambabatas sa Britanya, na naging mitsa para maalis ang yung pang-aalipin o slavery sa mga batas ng United Kingdom. Siya po ang ginamit ng Diyos para doon. Si Henry Martyn, na isa sa mga naunang misyonero sa India, no? Siya din po, nung lumalaki siya, ay sinaulo niya ang Psalm 119. Opo, lahat ng 176 verses. Siguro ho sa King James pa ho niya sinaulo. Si David Livingstone, isa sa mga unang misyonero naman sa Africa. Gayon din ang kanyang karanasan. Ito marahil ang katunayan ng mga pangakong nakapaloob sa salmong ito. Tungkol sa mabiyayang resulta ng matapat na pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos, sapagkat yun po ang tema nitong salmong ito. At yung mga buhay nila Henry, nila Martyn, nila Livingstone, nila Wilberforce ay katunayan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos upang baguhin at pag-ibayuhin ang buhay espiritual ng isang mananampalataya. Baka sa salmong ito, ang sinabi ng salmista na sumulat ng unang salmo, yung Psalm 1. Pansinin niyo po ang verses 1 to 3 ng Psalm 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinatanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Alam niyo po yung salmong yun, ano? Psalm 1. Makikita niyo din po ang tema ng salmong ito sa mensahe naman ng Psalm 19. No? Sabi sa verses 7 to 9 ng Psalm 19. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. So patungkol din po ito sa salita ng Diyos. Katulad ng Psalm 1, itong Psalm 19. Marami sa mga salitang ginamit sa Psalm 19, makikita din po natin sa Psalm 119. Nakakatuwa lang hong pansinin. Baka napansin nyo rin po. No? Na kapag pinagsama mo ang Psalm 1 at ang Psalm 19, ang kombinasyon po nila ay Psalm 1:19. Psalm 119. At lahat ng mga salmong ito, mga kapatid, ang Psalm 1, ang Psalm 19 at ang Psalm 119, ay patungkol sa pagbubunyi, sa kadakilan at kapangyarihan ng banal na kasulatan. So lahat po tayo na mananampalataya, mabuti pong talagang pagbulay-bulayan natin ang sinasabi ng Psalm 119 o po 176 verses po. Pwede nyo naman po sigurong basahin siguro sa 2 o 3 araw. Pero maganda pong balik-balikan at kung pwede nga lang po, ay isaulo. Siguro naman baka kaya natin yung 176 verses, kung hindi man ay yung mga importante o yung mga dakilang mga talatang ito na yung iba ay dadaanan natin sa hapong ito. Mga kapatid, pag binasa nyo po yung unang 16 verses ng Psalm 119, malinaw ang sinasabi sa atin ng mga talata na ito na ating titignan ngayong hapong ito. At ang lahat ng talatang ito, yung 16 verses na iyon, ay maaari nating itiklop
Sa isang pangungusap lamang, isang sentence lang po. Ganito po yung sentence na yon. Mapalad ang lumalakad sa kautusan ng Diyos. Kaya't aking susundin ang mga tuntunin mo. At aking iingatan ang iyong salita sa aking puso. At ipapahayag ko ang iyong mga batas na ituturo mo sa akin. At ikagagalak ko ang iyong mga patotoo. Isang sentence lang po ang mensahe natin ngayong hapong ito. Pero tingnan po natin yung bawat bahagi, no? So, samahan niyo po ako. Una, mapalad ang lumalakad sa kautusan ng Diyos. Yan po ang buod ng verses 1 to 3. Mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na hinahanap siya ng buong puso, na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Malinaw po ang sinasabi ng mga teksto, di ba? Simple lang naman po ang lingwahe nito. Mapalad silang sakdal ang landas. Ang sakdal po yung sa English po blameless. Yung parang hindi mo siya mapupuna sa kahit na anong kabuktutan na kanyang ginagawa, no? Mapalad daw po yung sakdal ang landas. Paano naging sakdal yung landas nila? Dahil sa kautusan ng Panginoon, sila lumalakad. Kaya po, ang tawag po dun sa mga salmo, parallelism. Parallel po yung sakdalang landas at sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Yung po ang magkatapat. So kapag tayo lumalakad sa kautusan ng Panginoon, ang buhay natin ay magiging blameless o sakdal. Ang sabi ng verse 2, mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo. Yung mga patotoo ng Diyos ay mga testimonyo niya tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa kanyang mga katangian at sa kanyang kalikasan. Mapalad daw po, masaya daw po, no? Mabiyaya daw po ang buhay ng mga nag-iingat ng mga testimonyong ito. Yung kinukupkup nila sa kanilang puso't isipan, yung mga patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang kalikasan, na hinahanap siya ng buong puso. Yung po ang resulta ng kapag tinitignan natin palagi ang katangian at kalikasan ng Diyos, napapamahal po siya sa atin at hanapin po ng ating puso palagi ang ating Panginoon. Na hindi rin gumagawa ng kasamaan, sapagkat kung ang ating Panginoon ang ating tinitignan, malamang hindi po tayo tumitingin sa kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Yung mga daan po ay kanyang kalooban, no? Ang salitang mga daan ay ginagamit na synonym ng salmistang ito para sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ipinapakita sa atin at ipinamamala sa atin ang kanyang kalooban. So bilang mga mananampalataya, italaga natin ang ating mga buhay sa pag-aaral ng banal na kasulatan at paglakad ayon sa kanyang mga kautusan. At tayo'y tatanggap ng pagpapala, sabi ng tekstong ito, sa buhay na ito at sa buhay na susunod. Kumpleto po. So, mapalad ang lumalakad sa kautusan ng Diyos. Kaya, aking susundin ang mga tuntunin mo, ang panalangin ng salmista. Kaya't aking susundin ang mga tuntunin mo. Tignan po niyo yung verses 4 to 8. Iniutos mo ang iyong mga tuntunin upang masikap naming sundin. O maging matatag nawa ang pamamaraan ko sa pag-iingat ng mga tuntunin mo. Kung gayoy hindi ako mapapahiya, yamang itinuon ko sa lahat ng iyong mga utos ang aking mga mata. Pupurihin kita na may matuwid na puso kapag aking natutunan ang matutuwid mong mga batas. Aking tutuparin ang mga tuntunin mo. O huwag mong ganap na talikuran ako. Nung binasa natin kanina yung first 3 verses, parang yung pong ng salmista
parang ano, no, parang diretsong-diretso po yung kanyang buhay. Pero makikita natin dito sa verses 4 to 8 na meron din po siyang kakulangan dahil siya din po ay makasalanan katulad ng lahat. Sabi niya na iniutos ng Diyos na sundin ang lahat ng kanyang tuntunin. Yung pong tuntunin ay mga prinsipyo ng buhay na iniutos ng Diyos sa atin sapagkat ito ay makabubuti sa atin at ayon sa kanyang kalooban. So, ang dalangin niya, ang una niyang dalangin, sasabi niya, maging matatag nawa ang pamamaraan ko. Yung aking pagsunod, yung aking pakikinig, pagsunod sa inyong tuntunin, Panginoon, sabi niya, nawa ay maging matatag. Kasi alam nyo, marupok po tayo eh. Hindi po tayo matatag. Matatag lang po tayo kapag tayo nakasandal sa ating Diyos. So dahil sa karupukan natin, dapat ininalangin natin ito paragi, pareho nung salmista. No? Kung gayo'y hindi ako mapapahiya, sabi niya. So ang sekreto na hindi tayo mapahiya sa harapan ng Diyos ay pag-ingatan ang tuntunin niya. Itago sa ating puso. Pag-ingatan yung parang, ang salita po kasi is to guard. No? Guardyahan ang kanyang mga tuntunin. Guardyahan ang ating pagsunod sa kanyang mga tuntunin. Sabi niya, pupurihin kita na may matuwid na puso. Kapag tayo ay sumusunod sa mga tuntunin ng Diyos, ang resulta po nun ay isang matuwid na puso. Hindi po sinasabi nito na tayo ay magiging matuwid o magiging ligtas dahil sa ating pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi po yung iniisip nyo na parang legalism, no? Ang sinasabi po nito, sapagkat bahagi ng kautusan ng Diyos ay ang manampalataya sa Kanya at sa Kanya lamang para sa ating kaligtasan. Yung pong pagliligtas dahil sa Kanyang kagandahang loob, dahil sa grace, sa pamagitan ng pananampalataya, na siya din naman ang nagbigay sa atin. Yung pong pagsunod doon sa kautusan na yon, ay kasama siyempre sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, pupurihin kita na may matuwid na puso. Tayo ay matuwid lamang po dahil ang katuwiran ni Kristo ay ipinataw na sa atin ng Diyos nung tayo manampalataya sa Kanya. Kapag aking natututunan ang matutuwid mong batas, tama po palagi ang batas ng Diyos. Wala pong mali. So kung gusto niyo po ng tiyak, manalig kayo at sumunod sa batas ng Diyos sapagkat yon ay matuwid. Laging matuwid. Sabi niya, aking tutuparin ang mga tuntunin mo. So, habang itinatalaga niya ang sarili niya doon sa gawain na yon, nanalangin siya muli, huwag mong ganap na talikuran ako. So, sabi niya, kung ako'y magkulang, Panginoon, patawarin mo na lang ako. At huwag mo akong talikuran. At makakaasa naman tayo, mga kapatid, na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. So bilang mga mananampalataya, ang sinasabi nito, na nabubuhay pa rin sa karupukan ng ating lupang katawan. Talos ng Panginoon ang ating kahinaan. Kaya kailangan nating sundin ang mga tuntunin niya, mga prinsipyo niya, upang tayo ay makaiwas sa kahihiyan, makapamuhay ng matuwid, at makapagbigay ng pagpupuri sa Kanya na may matuwid na puso. So, mapalad ang lumalakad sa kautusan ng Diyos, kaya't aking susundin ang mga tuntunin mo. Yung pangatlong bahagi. At aking iingatan ang iyong salita sa aking puso. Paano panatiling dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinahanap kita ng lubos ng buong puso ko. Huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Verses 9 to 11. No? Ang sinasabi po nito, at aking iingatan ang iyong salita sa aking puso. Sabi dito, paano pananatiling dalisay ang kabataan ng kanilang daan? Bakit kaya kabataan ang kanyang tinutukoy dito? In fact, sa English nga po, young men. No?
Kasi ang kabataan, lalo na ang mga lalaking kabataan, ang mga tunay na mapusok, no? Tunay na mga impulsive. Hindi naman siguro mas makasalanan kaysa sa mga kabataang babae. Ngunit sila, mga kapatid, ay madalas kung ano-anong sinusubukan sa buhay. Kaya siguro parang tinutukoy yung mga nakababatang mga lalaki o yung mga kabataan. Kasama na rin ang mga babae. Sabi niya, paano ba sila maitutuwid? Paano ba sila mananatiling dalisay sa mata ng Diyos? Ang sabi niya, sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Kailangan daw gwardyahan ang kanilang pagsunod sa salita ng Diyos. Yun daw po ang sikreto. Hinanap kita ng buong puso ko, o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. So makikita niyo muli na nananalangin siya at sinasabi niya sa Panginoon, Panginoon, talagang hahanapin kita sa buong puso ko. Kaya lang magkukulang kasi ako, Panginoon. Kaya huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo, sapagkat yun po ang sikreto. Kapag ating iniingatan na ating paglakad ayon sa kanyang salita, gayon po ang ibig sabihin ng huwag tayong maliligaw sa kanyang utos. Kasi pinag-iingatan nga natin. Tapos meron pa siyang sinabing pinag-iingatan. Sabi niya, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, itinanim, ibinaon ang salita ng Diyos sa kanyang puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Marami nagtatanong madalas sa akin, Pastor, paano ba natin pwedeng iwasan ang kasalanan? Number 1 po, kailangan ibaon, panatiliin, ingatan ang salita ng Diyos sa ating puso. Kaya importante po yung sinasaulo ang mga salita ng Diyos at ibinabaon natin sa ating kalooban. Sapagkat yan po ang sikreto upang tayo hindi magkasala. So bilang mga taong marupok at maraming kahinaan, kailangan nating baunin ang salita ng Diyos sa ating mga puso't isipan. At lagi siyang isaisip sa araw-araw upang hindi tayo maligaw sa ating landas at magkasala laban sa Kanya. Yung pong sinasabi nitong 3 talatang ito. Aking iingatan ang iyong salita sa aking puso. So, yung sentence po natin, mapalad ang lumalakad sa kautusan ng Diyos. Kaya't aking susundin ang mga tuntunin mo at aking iingatan ang iyong salita sa aking puso. Kailangan ibaon, mga kapatid, sa ating puso ang kanyang salita. Meron pang 4 po na bahagi yung sentence natin. At ipapahayag ko ang iyong mga batas na ituturo mo sa akin. Verses 12 and 13. Ang sabi doon, purihin ka o Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. So ang una niyang kahilingan sa Panginoon sa kanyang pananalangin, patuloy na pananalangin ay, ituro mo sa akin ang inyong mga tuntunin. Ipaintindi mo sa akin, Panginoon. So sabi niya, purihin ka o Panginoon, pinupuri niya ang Diyos dahil sa kanyang salita. Ituro mo naman sa akin ang iyong mga tuntunin. Mga kapatid, sino ba ang nagtuturo sa atin at nagpapaliwanag sa atin at nagbibigay ng kaalaman sa atin na maunawaan ang salita ng Diyos? Hindi ba't ang kanyang diwang banal? So ang Holy Spirit po, ang diwang banal, ang siyang nagtuturo sa atin. Sabi nga ni Jesus sa John 14, di ba? I will send you the helper. Ipadadala ko sa inyo ang diwang banal at siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at ipaalala niya sa iyo ang lahat ng mga bagay patungkol sa akin. Ganyan po ang ministeryo ng diwang banal sa ating mga buhay. Kaya't yun ang panalangin ng salmista. Bakit niya gustong matutunan yung mga tuntunin ng Diyos at maunawaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng diwang banal? Sapagkat nais niyang ipahayag ng mga labi niya ang lahat ng mga batas sa bibig mo. So gusto niyang i-share, gusto niyang ipahayag, gusto niya ibahagi sa iba kung ang natututunan niya sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang diwang banal. Mga kapatid, bilang mga alagad niya at kanyang mga manggagawa sa mundong ito,
kailangan nating nasahin ang pagtuturo ng diwang banal ng kanyang mga tuntunin at batas sa atin. Upang maituro din naman natin ito sa iba at maipahayag sa ating buhay. Sapagkat mga kapatid, ang pagtuturo po ay hindi lamang po sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, nabubuo na yung ating sentence, no? Mapalad ang lumalakad sa kautusan ng Diyos. Kaya't aking susundin ang mga tuntunin mo at aking iingatan ang iyong salita sa aking puso. At ipapahayag ko ang iyong mga batas na ituturo mo sa akin. Malapit na, isang bahagi na lang. At ito ay, at ikagagalak ko ang iyong mga patotoo. Ikagagalak ko ang iyong mga patotoo. Sabi sa verses 14 to 16. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo, at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Bakas na bakas po dito ang talagang katuwaan at kagalakan ng salmista tungkol sa kanyang pag-aaral at pagsunod ng salita ng Diyos. Sabi niya, ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo. Balik na naman yung salitang patotoo, no? Ito po yung mga testimonyo ng Diyos patungkol sa kanyang kalikasan. Ito yung pagpapakilala ng Diyos sa atin ng kanyang mga katangian. Kung ano ang gusto niya, kung ano ang ayaw niya. Di ba? No? Kung ano ang importante sa kanya, kung ano ang hindi importante. Kung ano ang kahihinatnan ng ating buhay at kung ano ang pinagmulan ng ating buhay. So lahat pong yon ay bahagi ng kanyang salita, bahagi ng kanyang mga patotoo. At ang turing niya dito ay gaya ng lahat ng kayamanan. So, marami sa atin ay pinapamuhay natin na araw-araw yung paghahanap buhay at pagtatrabaho sapagkat kailangan po natin ng salapi upang tayo ay mabuhay. Ngunit mga kapatid, meron pang higit sa mga kayamanan ng mundong ito, ng buhay na ito. At yan ay salita ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga testimonyo at patotoo sa kanyang salita, makikilala natin siya. At kung siya ay makikilala natin ng lubusan na may kaligtasan na taglay niya sa ating puso, tayo ay mabubuhay hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na susunod, sa piling niya. Lahat naman po tayo ay merong afterlife. Pero yung hindi mananalig sa Kanya at makakakilala sa Kanya ay mabubuhay ng magpasawalang hanggan na malayo sa Kanyang piling. Ayaw po natin yun. Gusto po natin nasa piling ng ating Panginoon. Kaya dapat ikagalak din natin ang Kanyang salita. Sabi niya, ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Yung pagbubulay-bulay po ay kung minsan po, nung 1970s po, nung aking kabataan, no, nauso po yung meditation, yung pagbubulay-bulay, pagmumuni-muni. No. Pero yung meditation po noon, walang tinutukoy, walang inaaral, walang kinikilala, kundi ibablanko mo lang ang pag-iisip mo. Pag blanko ang pag-iisip mo, pwedeng pasukin ng demonyo. No? At yan na nga po ang aking naging karanasan sa transcendental meditation. Sinubukan ko po yan noon, talaga naman po, kasiraan lang ng ulo. Pero ang dapat nating pinagbubulay-bulayan ay ang kanyang mga tuntunin. Mga prinsipyo ng buhay na napapaloob sa banal na kasulatan. Ang fairness, no? Ang hustisya, di ba? Ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Yan po ang mga tuntunin niya. At ginagawa natin po yan, hindi po dahil tayo ay nais natin maligtas, sapagkat tayo po iniligtas na niya. Ginagawa natin po yan upang ating maipakita sa ibang tao ang kalikasan at katangian ng ating Diyos. Na Kanya namang ipinamamala sa sanlibutan sa pamamagitan natin. Kailangan tayong magalak talaga mga kapatid sa Kanyang mga tuntunin. Sabi nga ng salmista, hindi ko kalilimutan ang iyong
salita. So napakahalaga po mga kapatid na itabi natin sa atin ang ating Biblia. Maganda nga po ngayon kasi ang Biblia po natin nasa telepono na natin. Kung gaano kayo kasipag sa pag-scroll ng inyong Facebook o Instagram, sana naman po, ganon din kayo kasipag sa pag-scroll ng mga scroll ng Panginoon na napapaloob sa kanyang banal na kasulatan. Bilang mga nananambahan sa kanya, mga kapatid, gawin nating kagalakan ang makinig at mag-aral sa kanyang salita. Hindi yung palagi tayong inaantok pagka sermon na. O kaya hinihinaan na natin, no? Yung live stream. Maging kagalakan nawa natin ang pakikinig at pag-aaral sa ating sarili ng kanyang salita. At pagbulay-bulayan natin ang kanyang mga katuruan at itimo sa ating mga kaisipan. Kailangan po yun, itimo sa ating mga kaisipan. Malinaw ang mensahe ng ating salmista, no? Nasa isang pangungusap nga lang po, di ba? Mapalad ang lumalakad sa kautusan ng Diyos. Kaya't aking susundin ang mga tuntunin mo. At aking iingatan ang iyong salita sa aking puso. At ipapahayag ko ang iyong batas, mga batas na ituturo mo sa akin. At ikagagalak ko ang iyong mga patotoo. Sana mo po mga kapatid, yan po ang maging dalangin natin sa hapong ito. At sana po, sa harap ng ating Diyos, ay italaga natin muli ang ating mga sarili sa pagbasa, pag-aaral, at pagsunod sa kanyang banal na kasulatan. Kung saan napapaloob ang kanyang mga tuntunin, ang kanyang mga testimonyo, ang kanyang kalooban, ang kanyang batas. Mga kapatid, tayo manalangin. Panginoon, kayo nga pong magbigay ng kalakasan sa amin na sundin ang panawagan ng salmong ito sa aming mga puso't isipan ngayong hapon. Mapalad nga, O Diyos, ang lumalakad sa iyong kautusan. Kaya Panginoon, tulungan mo kaming sundin ang inyong mga tuntunin. At ingatan ang inyong salita sa aming puso. At ipahayag ang inyong mga batas na ituturo nyo naman sa amin. At ikagalak po ang inyong mga patotoo sa tuwid-tuwi na. Nawa Panginoon, kami ay maging tagapag-aral ng inyong banal na kasulatan. At hindi lamang tagapag-aral, Panginoon. Lalong-lalo na tagapagsunod. Tagasunod ng inyong mga kautusan sa amin. Mapalad nga po, Panginoon, kami dahil ang inyong salita ay malapit sa amin. Nawa, Panginoon, na hindi namin sayangin ang pagkakataon na ito na maging mga tapat na tagasunod ng inyong mga tuntunin para sa amin. Nawa, Panginoon, mapalakas namin ang aming mga pananampalataya at paglakad sa inyo dahil sa inyong banal na kasulatan. Natitiyak namin, Panginoon, na dahil sa inyong Biblia, sa banal na kasulatan, kami ay lalong magiging kawangis ng inyong bugtong na anak na si Jesus, na siya namang naming Panginoon, mananakop at tagapagligtas. Sa kanyang pangalan kami dumadalangin sa iyo. Amen. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang dalangin pangwakas. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at amen. Magandang hapon po sa kanilang lahat.